yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara. Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng... Bakit? Bakit? Risa, ikaw na mismo ang nagsabi. Ikaw na mismo ang umamin na si Sara Duterte ang pinakamalakas ngayon. Bakit? Bakit siya ang pinakamalakas? So alam mo naman pala na si Inday Sara yung pinakamalakas. Si Inday Sara yung pinakagusto ng mga Pilipino. Ba't ka patatakbo? Bakit pa kayo magbubuo ng lalaban kay Inday Sara kung siya naman pala yung gusto ng tao? Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube post, di at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balong ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga pabigat, lahat ng mga mandarambong, mandurugas, mandurukot, mga umit, mga impacto, mga salot, mga bisit, mga switik, lahat ng mga demonyo, satanas, hudas, barbases, taas dito sa Pilipinas. Kamusta naman ang buhay mga bossing? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. At nandito pa rin tayo, buong buo. Malayang malaya pa rin na pinapractice, ni-utilize ang kaisa-isang karapatan pang tao na libre. Libre po, basic human rights po, or basic human right ang paglalahad ng mga saloobin, lalong-lalo na sa mga tao, sa gobyerno na sinusweldohan ng tao, ng kampanya, ng bola, ng budol. So normal lamang po na kapag yung mga ipinangako nyo ay hindi ninyo natupad, abay natural lang po na magagalit po ang mga Pilipino sa inyo. Kaya po sinasabihan ko na po kayo, alam kong nanonood kayo. Oo, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na bawal po ang pikon dito sa channel natin. Sa channel po natin bawal ang mga iyakin, bawal ang mga balat sibuyas. Lalong-lalo na yung mga politiko na mandurugas. Sa mga politiko dyan na may mga ginawang pagtatraidor, pagtataksil sa bayang Pilipinas, wala po kayong karapatan na magsipagdemanda. Wala po kayong karapatan na magalit. Oo, wala po kayong karapatan. Wala rin po kayong karapatang magnakaw. At naku po, eto na nga, kaninang umaga nag-share po tayo, shinare po natin mga bossing yung screenshots ng page ni Master Judea na na-hack na-take over na, as in pantaki mo, nangihingi pa ng pera. Oo, ano yan verified account yan mga bossing. Wala talagang safe sa social media, lalong-lalo na sa Meta, sa Facebook. Napakawalang kakwenta-kwenta talaga ng Facebook na yan. Ang daling ma-hack, ang daling ma-take down ng mga pages. O samantalang sa buong mundo ipinapatupad ang malayang pagpapahayag, dito sa Pilipinas ewan ko ba. Galit na galit sila sa Facebook, yung Facebook nga yung pinaka hindi stable na form of platform for freedom of expression. Ay syempre yung mga fact checkers niyan, puros mga loko-loko, puros mga tarantado, puros mga dilawang ebak. Kaya talagang napakahirap. Kaya nga gumagawa kami ng mga pages backup doon sa current na mga pages natin, dahil pinipilit talaga nilang gurgurin ang lahat ng mga Duterte supporters, mga account. So, yun, may bagong gawang account si Master Judea. Follow nyo na lang kasi yung kanyang Master Judea na account na ang dami na ring mga followers at may traction na. Target talaga nila mga hindi lang basta Duterte supporter target talaga nila yung banatero. So dahil unang na-hack yung kay paring RJ. Tapos punong-puno ng violation. Itong kay Sir Jack, itong ATN, sinasabi ko nga sa inyo na they're attempting to take it down. That's why gumawa tayo ng bagong Facebook page, ang Boss Dada Facebook page. Kulay puti yung logo niyan. Kasi ito yung original na Facebook page natin. Mayroon tayong original na Facebook page. Matagal na yun. Simula nung nabuhay ang Facebook, yun na yung Facebook natin. Then gumawa tayo ng page. Taon na yun. Kung gaano katagal na tayong nagbablog, ganun na katagal yung page na yun, mga bossing. Diyos mio.
Na-take down yon, pina-take down yon, Nino, magaling na si Risa. Noong lumabas yung mga balita, kasagsagan ng balita patungkol kay alias Rene, yun, ginamit nila yun. Yung lahat ng mga nagsishare ng videos, nagko-comment tungkol dun sa alias Rene, Putragis take down, as in, hindi lang yung page, pati yung original Facebook account natin. Verified pa yon na na sintanda na ni Mark Zuckerberg yun. Tinake down nila. So gumawa tayo ng bago. Fortunately, yung ginawa natin bago, ang lakas, ang bilis. Oo, in a span of 3 or 4 months, naka 300,000 followers na tayo dyan sa Facebook. And grabe, yung engagement yan. Nag-i-engagement yan ng at least mga 100 to 150 million per month na na engagement. Grabe. O kaya lang, ayun na nga ang masama, tinatry i-take down, nilalagyan ng mga violations para unti-unti, ayun, malimit ka mag-live, malimit ka may mga functions na ililimit sa'yo. Unang-una na ililimit nila is yung yung mga posts mo, hindi na nila i-recommend, or pagka nag-share kayo ng let's say, i-share mo yung post ko, lalabas doon na parang ganito, ganyan. This page has multiply, nag-violate daw tayo multiple times. Oo, so parang mga ganun. So, syempre ikaw, may iiwasan mo na i-share kasi baka iisipin mo pag shinare mo, baka pati ikaw ma-block. Hindi po totoo yun. Oo, talagang nililimit nila yung mga tao na mag-share ng mga natin, ng mga post natin sa Facebook, lalo na yung mga gawa natin ng mga reels, pagbatikos natin sa mga magnanakaw sa Pilipinas. Ililimit talaga nila yun. Pag shinare mo, may lalabas na pop-up na this page has been tagged as blah blah blah, fake news, ganon. So ikaw, matatakot ka ngayon mag-share. Huwag kayong matakot mag-share. I-share nyo ng i-share. Wala mangyayari sa mga accounts ninyo. Wala mangyayari sa mga accounts ninyo. Kaya mag-alala. Panakot lang nila yan. Hanggat itong page natin ay buhay pa, napapakinabangan pa natin, gamitin natin. Kahit hindi nila inire-recommend, kasi nakita mo talaga, pinatay talaga nila yung engagement ng page Yung page natin, pinatay nila yung engagement. Nag-i-engagement yan ng 150 million per month. Ngayon, pababa na ng pababa yung engagement kasi nga, nakalagay doon sa profile ko na since nag-violate ako, hindi na nila i-offer yung mga video. So you have to go to my page pa in order for you to see yung aking mga posts, yung aking mga status, yung aking mga reels, in order for you to do, kailangan visit nyo talaga yung page. So ganun din sa ating YouTube. Yung YouTube natin, ang lakas niyan dati. At least 100,000 na views yan per upload tayo. Pero talagang nakikita mo na pinaparalisa nila o hindi nila nire-recommend. Makikita mo naman na this video is performing better than usual, pero makikita mo hindi nagtatraction kasi hinaharang ng mga hayop. Nire-report, hinaharang. Kaya nga, ang sinasabi ko sa inyo, mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng mga accounts natin. Yan yung isa nating YouTube, yung Boss Dada 2.0. Palakas na rin ang palakas at parami na rin ang paramihan. Yung mga ina-upload natin ng mga videos na mga highlights ng ating mga mahabang vlogs. Yung mga pinaiikli natin na mga vlogs nandiyan per topic. Naku, napaka-komprehensibo niya, napakaganda niyan. Diyan natin ina-upload dyan sa Boss Dada 2.0. Panoorin ninyo at i-share ninyo. Lalo na itong page na ito, itong Boss Dada TV. Talagang nililimit nila. Kaya kailangan pumunta kayo. Make it a habit mga bossing na paggising nyo, YouTube, puntahan nyo kagad itong ating page. Itong ating YouTube channel, pag napuntahan nyo ito, panoorin nyo kagad yung video tapos i-share nyo kagad para kumalat. Huwag tayo magpapatalo. Kasi lahat ng pera, meron sila Ginagamit nila lahat yan, yung mga kaperahan na yan, para patahimikin. Hindi man sa hindi man sa kaso, hindi man sa death threat, o patahimikin tayo sa social media. Nakahanap na sila ng technique kung paano gagawin yun. Ang technique na nakita nila is magpapakalat sila ng mga balita na medyo maiinis ka, tapos kapag nireaksyonan mo, mafa-flag ka na. Basta ingat lang kayo doon sa mga meron namang ChatGPT, mga bossing. Sa ChatGPT, meron namang free yan Pwede naman kayong mag-post. Halimbawa, itong picture na ito gusto nyong i-post sa social media at gusto nyong malaman kung legit ba ito, hindi ba ito fake news, or hindi ba ito fake image. Ilagay nyo sa ChatGPT, grab nyo, i-paste nyo doon, then ask, totoo ba itong statement na ito ng politiko na ito? Lalabas naman yun sa ChatGPT kung hindi or totoo. Pag lumabas sa ChatGPT or any Gemini or any AI
na ginagamit ninyo, o lalabas yun doon kung totoo o hindi. Pag totoo, pwede nyong i-post. Pero pag hindi, ingat kayo. Kasi pain yan. O pagka pinost mo yung hindi yung hindi verified na na image or statement, yari diyan na nila aatakihin yung iyong pahina. Tandaan nyo yung ang ating mga Facebook page verified yan. Itong isang bago natin, ipapa-verify natin yan. Ipapa-verified natin yan. Pero itong ginagamit natin ngayon, verified yan. Even itong YouTube natin, verified yan. Kaya hindi nila basta-basta ma-takedown. Pero nag-a-attempt sila. Kaya nga, nagumagawa kami ng mga alternative na mga pages, alternative na mga channels para if ever ma-takedown ito, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagkukontent, tuloy-tuloy pa rin yung boses natin. Kasi the moment na magpa-apekto tayo, the moment na huminto tayo, tapos mga bossing, unboxing. Wala na. Unti-unti tayong mawawala kasi target lahat puro DDS . Unti-unting mawawala sa sirkulasyon yung DDS. Tapos ang i-offer nila, puro dilawan, puro loyalista. Tapos na, mabibrainwash nila yung mga Pilipino. Kasi nung panahon ng martial law, ang lang noon, ang form of information ng mga tao, dyaryo at saka television at saka radyo lang. So dati, isang kwento lang ang naririnig ng mga tao, kwento lang ng mainstream media, kung ano yung propaganda ng mainstream media, kung sino yung nagbabayad sa mainstream media para i-advance yung propaganda nila, yun lang yung naririnig nyo. You are so lucky, we are so lucky that in this generation, merong social media platforms na Facebook, Twitter, TikTok, YouTube at kung ano-ano pa. Merong mga messengers and all, makakagawa ng mga GCs and then such. Napakaswerte natin dahil meron tayong ganitong tool to counter yung propaganda ng mga kurakot sa Pilipinas. Facebook, TikTok, kung ano lang, Twitter. Yan yung nagagamit natin para i-counter yung propaganda ng mainstream media ng mga bayaran. So kung titigil tayo at mamamanipulate nila ang social media, mawawala ang DDS unti-unti, tatama rin na tayong gumawa ng page kasi nakakatamad nga naman. Pinaghirapan mo, pinalakas mo yung page tapos iti-take down lang. O kita mo nangyari kay Banat Bay, tinamad si Banat Bay na mag-Facebook. Kasi nga naman, ang lakas-lakas ng Facebook niya, mag-1 milyon na eh. Ay, 1 milyon na higit na yung kanyang page tapos biglang lalagyan siya ng violation. Ipinost lang ni Banat Bay yung isang humanitarian work ni humanitarian effort ni Bongo. Mantakin mo na tag siya as nudity. Utangin na niyan, ganon katarantado yung mga nagmamanage ngayon ng Meta dito sa Pilipinas. Kaya wala, pag napagod ka, sayang naman yung boses mo. Kaya sinasabi ko kay Byron, kay Banat Bay, mapagod boss, gawa ka ulit ng bago, magsisimula yun sa maliit, lalaki ulit yan. Importante talaga yung boses natin. Pag unti-unti tayong nawala, natakot tayo sa mga kaso, natakot tayo sa mga death threat, natakot tayo sa mga bashing ng mga troll. Wala. Pag ganun na nangyari, wala na tayong boses. Pag wala na tayong boses, wala na. Mamumuno na lahat ng mga magnanakaw at kawatan sa Pilipinas. Nandito nga tayong ingay-ingay nga natin magnanakaw pa rin sila, lalo na pag tumahimik tayo. Manonormalize yung paggawa ng krimen ng mga nasa gobyerno. Diba? Kaya yun ang importante, wag tayong mapapagod. Wag tayong mapapagod mga bossing. Kasi pag the moment na napagod tayo, tapos na. Wala na tayong aasahan pa sa kinabukasan. Ayan. Siyempre, dito muna tayo magsimula na tayo para marami tayong mapag-usapan. Dito tayo sa may matinding interview. Si Risa Ontiveros, umamin na mga bossing si Risa Ontiveros na talagang malakas si Inday Sara. Ayan, panoorin natin to mga bossing at ating reaksyonan itong video na ito. Pasok! Kaalaman na sa Disyembre, iaanunsyo ng oposisyon sa buwan na yan ang kanilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Yan din ang buwan kung kailan inaasahang malalaman kung tatakbo nga ba si Vice President Sara Duterte. Okay, so this coming December, di ba sinabi ko naman yan sa inyo even before, na this 2026 magiging matindi ang bakbakan, magiging mainit ang labanan. Kaya nga itong 2026, dun tinitake down yung mga channels ng mga Duterte supporters. Binuboost yung mga content creators ng pro-administration at saka ng mga dilawan tae. Tapos yung mga Duterte supporters inaatake nung mismong mga dapat yung human intervention ng Meta. Kung makikita nyo, hindi ba yung
parang isang opisyal ng Meta dito sa Pilipinas, yung representative nila or counterpart nila dito sa Pilipinas, taga-akbayan. Kaya naman pala lakas-lakas ng propaganda ng mga makakaliwa ngayon. Kung makikita nyo, meron pa nga silang advertising. Meron pa silang ads na it's as if they're recruiting yung mga kabataan to join yung kilusan, di ba? Kaya pala lakas-lakas nila. So pahihinain nila tayo, palalakasin nila yung boss nila, and then yung tao medyo mabibisit, makakalimot, hindi na makikinig dahil siyempre wala na sa sirkulasyon yung mga Duterte supporters. Tapos pag nawala sa sirkulasyon yung mga Duterte supporters, yung mga Duterte vloggers, sasabihin na biniyaran niya para tumahimik. Pero ang di ninyo alam, ginagamit nila lahat ng makinarya para pahinain yung ating boses. Kaya sabi ko sa inyo, importante yung paglalike at pag-share ninyo. Kasi ito lang magagawa natin sa bayang Pilipinas. Wala tayong maasahan sa korte. Wala tayong maasahan pag nagsampa ka ng kaso laban sa mga tiwali, pagtatakpan nila. Pagka nag-file ka ng impeachment sa Kongreso, pagdating sa presidente, wala. May mga investigasyon na gumagana pagdating ng panahon. Hindi yung mga totoong perpetrators, yung totoong mga most guilty, hindi nakakasuhan. Isa na nga lang ito, si Pangandaman. Hindi ba si Pangandaman? Nasan na? Akala ko ba maingay na maingay yung balita kay Pangandaman noon. Nasangkot siya dito. Itong mga Bersamin, Pangandaman, hindi ba yung Pangandaman pa nga, tinanggal pa nga o nag-resign pa nga. Pero magtataka ka, bakit itong Pangandaman, sobrang lakas ba nito para hindi masampahan ng kaso ba? Daan-daang milyon, bilyon ang nawala sa pera ng Pilipinas sa loob ng 2-3 taon. Trilyon ang ninakaw na pera ng taong bayan nitong mga ito. Paanong hindi pa sila nakakasuhan? Kaya nakaraan, sinabi ko sa inyo, hindi pa nila kinakasuhan yung Bersamin. Hindi pa nila kinakasuhan tong Pangandaman. O siguro, ang deal nila, hindi kayo makakasuhan, kalma lang kayo, hindi kayo makakasuhan. Pero alam ninyo na nakasubi lang sila. Nakasubi lang sila kapag lahat ng ebidensya, lahat ng investigasyon at yung galit ng tao papunta na kay Bongbong, isasakripisyo nila yung mga yan. Parang baraha yan na ilalaglag mong ganun . Ilalaglag nila yung mga baraha na yan. Yung Pangandaman, yung Bersamin na yan, kung sino-sino pa, yung Try-Give Olaybar. Pagdating ng kagipitan, ilalaglag nila yan. Even si Bongbong at saka itong si Martin Romualdez. Nag-aano na sila may conflict na sila Kita mo, ang payat na nila pareho. Paano? Nag-aagawan na sila ng nag-aagawan na sila ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ito, si Bongbong, demonyo. Si Romualdez, demonyo. Nag-aagawan na sila ng naghihigupan na sila ng kapangyarihan. Kung sinong pinakamalakas, may higop niya yung kapangyarihan ng isa. Mauuna mamamatay isa. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng kadiliman nila parehas dalawa. Naghihigupan sila. Kita mo, ang payat na nilang dalawa. Kaya nga nagtatanong si Guanzon noong nakaraan, ano bang ginagamit yung pampapayat? Kaya ba kayo pumayat kasi itinigil nyo na yung pagdadrugs o itinigil nyo na yung pagkulimbat ng pera ng taong bayan? Hindi sinabi ko lang kung ano yung sinabi ni Guanzon. Dito naman sa ating channel, nagre-react lang naman tayo sa balita di ba? Kung ano yung mga naririnig natin, ilalabas natin yung reaction natin. Hindi tayo gumagawa ng istorya dito, kaya nga nagpapakalabas tayo ng mga balita na nagkakalat na sa social media, lalong-lalo na galing dito sa mainstream media. Kasi itong mga to, may mga prangkisa ito. Merong internal na ito, na check and balances ito. So pag lumabas yan dyan, for public consumption yan. Kaya nga, nire-reaction na natin. Di ko alam bakit nagagalit kayo, nagre-react lang naman tayo. So ganun na nangyayari ngayon, mga bossing. Yung mga totoong perpetrators, so wala tayong pag-asa Wala tayong magawa. Yan, nasa kanilang kapangyarihan. Anong gagawin ng taong bayan? Ang gagawin ng taong bayan, dito sa social media, magsusumbong. Dito sa social media, mag-iingay kasi wala tayong pag-asa sa mga legal na paraan hindi ba? So this coming 2026, magiging malakas ang laban, magiging bukbakan talaga at pipilitin nila si Inday Sara na ipin down. Kaya lang, medyo sa nakikita ko, tinatry muna nilang pagtakpan lahat ng mga katarantaduhan nila. Isasakripisyo nila yung mga senador, sasakripisyo nila yung kung sino-sino mga tao. May mga lalabas na mga issue sa China, issue issue na naman kay Pastor, issue sa ganito, EJK, issue sa ICC, para mapagtakpan yung totoong problema ng Pilipinas, which is yung flood control scandal. Ngayon, kapag yung tao na naman bumalik na naman doon sa flood control, meron na naman sila mga isasakripisyo ng mga tao. May mga bagong issue na naman napuputok kasi ginamit nila si Atong Ang Si Atong Ang ayaw magpagamit, hindi nagpahuli. Hindi ba? Matalino si Atong Ang. Sabi niya, pucha, gagamitin ako ng mga ito para malihis lang yung issue ng flood control. Kaya ngayon yung sinasabi ko, marami silang mga baraha. At lahat yung mga baraha na yan, pagka dumating yung panahon na
panipis na ng panipis yung yung kanilang yung usok na ginagawa nila para hindi makita yung flood control scandal. Ilalaglag nila ng ilalaglag yan. Nilaglag si Atong ang kaibigan nila yan. Nilaglag kung sino-sino, tapos susunod na ilalaglag niyan itong sila Trigib, sila Pangandaman, yan si Bersamin. O tapos pag nalaglag na yung mga yan, hindi pa rin nakontento ang mga tao. Ang ilalaglag na niyan either or BBM or si lang yan, si Romualdez, kaya nga nagpapayata na kaya wag kayong titigil. Kahit na may mga kinukulong na, inakasuhan na, wag kayong huminto hanggat hindi doon pumupunta doon sa Malacanang at diyan sa pinuno hari ng ng Kongreso, hanggat hindi pumupunta diyan yung investigasyon sa mga tao na yan, hanggat di nakakasuhan ng mga yan, wag tayong hihinto. Narito ang report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. Ayan. So ang United Opposition, so nandito na sila ngayon. This is also a part ng kanilang smokescreen. Paingayin na yung mga kandidato para sa 2028. Si Risa Ontiveros, sabi ko nga sa inyo, meron tong insertion. Hindi niya sinagot yung insertions niya. Again papaliwanag natin, meron lang siyang isa na request, isa lang. Yung request na yun dumaan sa legal. Tapos, sandamukal yung kanyang insertions. Noong 2025, ang insertions nito umabot ng 1.3 billion. 1.3 billion yata yung inabot ng insertions nito. Isa lang ang nirequest niyang proyekto. Tapos itong tao na ito, hindi naman siya, ang advokasya niya, kababaihan, kabataan, yun ang advokasya niya. Pero kita mo yung insertions niya, flood control at saka kung ano-anong mga infrastruktura. So magugulat ka. Nilabas yun ni Katonying. Sabi niya, wala daw siyang insertion, amendments daw. Sinabi ni Katonying, talaga, wala kang insertion? Ito, nilabas ni Katonying yung listahan ng mga insertions nilang lahat. Nanahimik siya bigla. Ngayon, tingnan mo, kaya hindi niya binabanatan sila Marcos, si Romualdez at saka si Sandro Marcos sa issue ng flood control. Kasi pwedeng kasapakat siya. Pwede. Bakit ko masasabing pwede? Hindi ba ang sinabi nila, kapag may nakita kang mali, tapos hindi ka nagsalita, kasabwat ka. Tama? Oo, pag sinasabi mo naman na hindi ako kasabwat, ayaw ko lang magsalita, yun na nga ang problema. Kapag alam mong mali, nagbulag-bulagan ka, nagbingi-bingihan ka, hindi mo ginamit yung iyong mandato para sitahin ito, hindi ka man siguro direktang involved sa nakawan, pero the fact na kinonsinti mo yung nakawan, parang halimbawa lang yan, meron kang kapatid, mamamatay tao, itinago mo sa bahay mo. Hindi naman ikaw yung pumatay, hindi ka rin naman sangkot doon sa pagpatay, pero the fact na itinago mo yung isang kriminal sa bahay mo, sangkot ka na sa kaso. The fact na alam mo yung kaso pero hindi mo sinisita, sinusumbong yung tao, ibig sabihin, kasapakat ka na doon. Tawag dito, riding in tandem ka na doon. So itong si Risa Ontiveros, hindi niya tinutulig sa galit na galito sa 10 milyon 10 million pesos na halaga ng libro na pinapagawa ni Inday Sara para ibigay sa mga estudyante ang pamagat Tunay na Kaibigan. Galit na galit siya dun. Pero hindi siya nagre-react, hindi siya nagagalit doon sa 25 billion na i-deliver di umano kay Bongbong, kay Rasandro, kay Romualdez. Hindi siya nagre-react doon. Galit na galit sila sa 125 million na ginastos ng isang buwan. Ang flood control project natin sa isang araw, sa isang araw 1.5 billion. Ang flood control project, araw-araw ang ginagastos natin. Galit na galit sila sa 11 araw daw na ginastos na 100 milyon, yung 1.5 billion araw-araw, hindi nila sinisita. Yan ang sinasabi natin. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung... Teka. Ang sinasabi nitong kupal na ito, na dinivide daw ng mga nakaraan. Tsangin na, sino ba nag-divide? Kayo lang naman ang mahilig mag-divide Kung matatandaan ninyo, si Pangulong Duterte, kaya nga pinalibing niya si Marcos Sr. Kaya nga siya nakipagkaibigan sa mga NPA, inilagay niya yung mga NPA sa mga ahensya ng gobyerno dahil maiingay kayo, rally kayo ng rally, lagay ko kayo dyan, tingnan ko kung may magagawa kayo.
Kaya nga tinatry, ang isang purpose ni Pangulong Duterte, why in-impose niya or in-enforce niya yung Supreme Court ruling na mailibing ito si Pangulong Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani kahit na sa libingan ng mga tanga dapat din nililibing yan. To unite, sabi nga niya masyado ng hati ang Pilipinas between the loyalista at ng mga makakori. Kaya kailangan, let's bury the hatchet, ilibing na natin yung matanda na dyan, move on na tayo, doon na tayo sa pag-abante ng bayang Pilipinas. Si Pangulong Duterte tried na ipagdikit yan, putyang ina nyo, ayaw nyo. Ayaw nyo, never again, never again. Tapos hindi lang nadagdagan, dating never again lang, naging anti-Duterte kayo. So kayong mga dilawan, anti-Marcos na nga kayo, anti-Duterte pa kayo, ito ang masama. Ito ang masama ha. Sinuportahan nyo, ayaw nyong suportahan si Bongbong Marcos noong nangangako pa lang siya at hindi pa siya nagnanakaw. Galit na galit kayo sa kanya nung kampanya, galit na galit kayo kay Marcos. Si Leni Robredo, ang daming sinasabi. Yung mga artista, ang daming sinasabi. Galit daw sila sa martial law, magnanakaw daw ang tatay. Nung hindi pa nagnanakaw si Bongbong ha, galit na sila. Ito problema. Nung nanalo si Bongbong, tapos nagnakaw di umano sa pera ng taong bayan, doon pa nila sinuportahan. Noong wala pang ginagawa yung tao, hindi pa presidente ng Pilipinas, wala pang ginagawang kamalian sa bayan, galit na galit sila. Kulang na lang nila, sinisingil nila sa estate tax, pinasosoli yung kayamanan, naninakaw daw ng tatay, o nung nanalo na at naging magnanakaw, puta hindi na nila sinisingil. Kakampi na nila. So ano to? Kakampi nyo si Bongbong nung magnanakaw na, nung hindi pa siya magnanakaw, kaaway nyo siya. Kaya naman pala kaaway nyo yung mga Duterte kasi hindi sila magnanakaw. Diba? Kasi siguro kung ang mga Duterte nagnakaw, kung ang mga Duterte siguro nagnakaw tas isinare sa mga congressman, sa mga senador, yung ninakaw nila, baka bati kayo, baka DDS na rin kayo ngayon. Pero dahil si Pangulong Duterte hindi nagnakaw, katulad ni Bongbong nung hindi pa siya nanalo, hindi pa siya magnanakaw, galit na galit kayo. Tapos nung nanalo si Bongbong, nagnakaw, di umano. Biglang, ansaya-saya nyo na. BBM na kayo. Suportahan na ang presidente. Utang ina niyan. Nasaan ang pagiging makabayan nyo pagka ganyan? Walang unity na totoong unity. Sinabi yan ni Senator Risa Ontivero sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration, if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Yeah. Pag-usapan natin yan. So, ang tanong is, sa tingin nyo ba kayo willing yung kampo nyo, mga dilawan tae, mga pinklawan na mga pinagli sa bugok na itlog, willing ba kayong makipag-usap sa administration to come up with yung totoong alyansa, to come up with a presidential na pwedeng tumalo kay Inday Sara? Sabi niya, wala, hindi pa namin napag-uusapan. Ulul. Sabi ko nga sa'yo, the mere fact na hindi mo sinisita si Bongbong, hindi mo sinisita si Romualdez, hindi mo sinisita si Sandro Marcos sa dami ng kasalanan nila sa di umano na pagnanakaw nila sa bayang Pilipinas. Ibig sabihin, Risa, nagkasundo na kayo. Nagkaisa na kayo. So ngayon, ito ngayon, magkakasundo sila para hindi manalo si Inday Sara. Bakit? Bakit ayaw nilang manalo ang isang Inday Sara? Question. Dahil doon sa 125 million na di umanong yung mga Mary Grace Piatos, yun lang reason nyo? Yun lang ang reason nyo? Kasi sige, titingnan natin. Okay, pumunta tayo. Sino yung mga kandidato na pwede? So, ang pwedeng kandidato, ito si Risa, na walang nagawa. Walang nagawa. Tapos, hindi pa to pwedeng manalo. Sinabi nga nito Pasio Sa 12 na senatorial balls, puta pang 12 ka, muntik ka pang malaglag. Paano ka mananalo kay Inday Sara? Mantakin mo, hindi ka nakakuha ng solid na 14 million votes. Hindi ka nakakuha ng 14 na milyon. Solid na 14 million. Yung boto ng mga dilawan, hindi mo pa nakuha. Ibig sabihin, may mga dilawan na ayaw sa'yo. So ngayon, wala ito, laglag ito. Wala namang napatunayan to Wala. Tingnan nyo kung mas marami pa nga doong batas na nagawa si Robin Padilla kaysa dito Mas makapal pa daw yung makeup nito kaysa sa kapal ng papel ng mga nagawa niyang batas O sino pa? Si Raffy Tulfo. Putsang ina, anong mapapatunayan ni Raffy Tulfo?
O si Raffy Tulfo hindi naging mayor. Ito si Risa Ontiveros hindi naging mayor. O si Raffy Tulfo hindi naging mayor. Ang naging sikat lang si Raffy Tulfo, yung ginamit niya yung mga maliliit na issues ng Pilipinas dahil masa, nakaka-relate ang mga tao. Ginamit niyo na parang nagpaka-superhero siya. Pero na-expose ang Raffy Tulfo in action na sa mga maliliit na mga kaso lang sila maingay. Sa mga malalaki, pag malalaking mga personalidad na yung involved doon sa mga isinusumbong sa kanila, tikom na yung bibig nila. Therefore, nagpakalupon lang sila sa barangay. Ginamit lang nila yung taong bayan para sa views, para makilala sila at eventually maging mga senador sila. Wala napatunayan yan. Si Raffy Tulfo, Diyos ko po. Malabo pa sa ihi ng bagong panganak. At saka karamihan ng masa, bagamat nakikinig, nanonood sa Raffy Tulfo in action, mga Duterte supporter yan. You cannot beat Visayas and Mindanao. Masyadong malaki yung Visayas and Mindanao. Iko-compare mo sa Luzon. Sa Luzon, sabi ko nga sa inyo, ang pwede nyo makuha dyan, at least siguro, mga 65% sa inyo. Pero the other 35%, mga bossing, Duterte na yan. So 35% ng mga Duterte versus 35, yung kabuuan ng Visayas Mindanao plus yung 35% ng Luzon. Do you think kaya yung talunin si Inday? Sino pa yung pwedeng itapat? Puta, si Nicolas Torre daw, anak ng tinapay. Hindi, putangin na yun. Taga-bungkal na nga lang ng imburnal yan. Kahit nga sa MMD, hindi na daw nire-respeto yan eh. Pucha nga na, tatakbo pa sa pagka-presidente. Sino ba yung pwede nilang ilaban? Si Leni Robredo, malabo. Bakit? Napaganda niya na ba yung Naga? Ang dami daw adik sa Naga. Nagre-reklamo nga siya nung nakaraan kasi sobrang laki daw ng problema ng Naga sa droga. Late ng Naga kapurit lang. Hindi niya nga maayos. Magpe-presidente pa siya. Sino pa? Si Trillanes, anak ng tokwa na yan. Sabi ko sa inyo, si Trillanes, kahit tumakbo ng hubot-hubad dyan sa labas, walang papansin dyan. Walang kwentang tao yan. Hindi na nga tao tingin ng mga Pilipino dyan, kuto eh. Oo, mas masahol pa sa bulati ang tingin ng mga Pilipino dyan. So malabo. Sino yung nakikita? Ang pinakamalakas na pwede nating makita na lalaban kay Inday Sara, si Leni Robredo na napakalabo. Sobrang labo. Bakit? Nilampaso na ni Inday Sara yan eh. Noong nakaraang yung numero ng boto ni Inday Sara, pinakamalaki yun eh na nakuha ng isang politiko sa Pilipinas eh. Kaya nga nakakuha si Bongbong ng 31 million dahil kay BP Sara eh. So wala talagang may Kasabi nila, kapag si Leni Robredo daw ay tinanggap, o kaya ito si Ontiveros tinanggap si Pangulong Duterte Pangulong Marcos as his Vice President. Puta yun naman nanalo. Ang tanong, aabot pa ba sa 2028 yan? Kita mo nga nangangayayat na. Walang Diyo naman talaga. So, ewan ko. Tsaka bakit ayaw nila kay Inday Sara? Yun, bumalik tayo doon sa tanong. Bakit ayaw nila? Bakit nagtutulong-tulong sila laban kay Inday Sara? Dahil lang doon sa Mary Grace Piatos, ang babaw nyo naman. Dahil lang doon sa sinasabi nyong 125 million na ginastos ng 11 araw. Tingnan mo lahat ng mga kandidato na yan. Meron ba silang mga resibo sa mga gandang nagawa nila sa bayang Pilipinas? Pumunta ka ng Davao. Sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo ng Davao. Tingnan nyo gano'ng kaganda palengke, gano'ng karami ang mall, ang dami ng mga kondominium, kaya nga medyo traffic na kasi talagang maunlad na. At saka talagang nagko-coexist yung mga tao dyan kahit anong mga relihiyon, kahit anong mga paksyon, maayos na naninirahan yung mga tao dyan at may system na sila dyan sa Davao City. So kung ako, na gustong-gusto ko ng Davao, tapos ang naglinis ng Davao, mga Duterte, kung tatakbo sila, wala akong ibang iboboto kundi sila. Why? Nangangarap tayo na yung mga lugar natin maging parang Davao eh. Hindi ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung buong Pilipinas parang naging Davao. Nagkaroon tayo ng 888. Kung matatandaan nyo, pag tumawag kang 888, talagang may sasagot sa'yo. Nawala ang red tape. Yung mga pupunta ka sa mga ahensya ng gobyerno, nakasimangot yung mga tao. Papipilain ka ng mahaba, pababalik-balikin ka. Pucha yan, sinolusyonan lahat ni Pangulong Duterte yan. Naging livable ang buong Pilipinas, naging parang Davao ang buong Pilipinas because may resibo si Pangulong Duterte nung binoto natin siya. Si Inday Sara may resibo eh. Nag-isa rin siya sa mga nagpaganda ng Davao at balita ko mas mahigpit pa siya kay Pangulong Duterte. So bakit ayaw natin kay Inday Sara? O baka naman ayaw lang natin kay Inday kasi uubusin ang lahi ng mga komunista. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political
formation, lalo na isang responsableng Bakit? Bakit? Risa, ikaw na mismo ang nagsabi, ikaw na mismo ang umamin na si Sara Duterte ang pinakamalakas ngayon. Bakit? Bakit siyang pinakamalakas? So alam mo naman pala na si Inday Sara yung pinakamalakas. Si Inday Sara yung pinakagusto ng mga Pilipino. Ba't ka patatakbo? Bakit pa kayo magbubuo ng lalaban kay Inday Sara kung siya naman pala yung gusto ng tao? Di ba? Sentido komon. Di ba? Siya naman pala yung pinakamalakas eh. Kung magkakaroon pala ng eleksyon ngayon, siya mananalo eh. Siya pala gusto ng tao eh. Bakit ayaw nyo sa kanya? So, wala na. Nag-concede na si Risa. Tsaka ito yung confirmation ng sinasabi ni Inday Sara na the reason why I have an impeachment, the reason why kahit hindi ako nagsasalita, laman ako ng mga content ng mga vlog nila is because I'm the strongest contender, candidate, or possible candidate for 2028. Therefore, yung mga kaso, reklamo, propaganda against me, politika, hindi naman talaga sila naghahanap ng hustisya. Makukuha lang naman nila yung hustisya kung wala ng Duterte sa gobyerno. Kung pag naipakulong na nila lahat ng mga Duterte dahil may isa sa katuparan na nila lahat ng mga balak nilang masama sa Pilipinas dahil yung mga Duterte tinik sa lalamunan ng mga dorobo sa Pilipinas yan eh. So umamin na si Risa Ontiveros na if she's the person, if she's the woman to beat, ibig sabihin, alam nyo na lahat ng mga Pilipino gusto si Inday Sara. So you're acknowledging it. Kasi ako, naniniwala ako, kung alimbawa ako si Risa Ontiveros, propagandista naman, sasabihin ko na, kung if mangyayari bukas ang eleksyon, mananalo si Inday Sara, ay hindi. Kung mangyayari bukas ang eleksyon at tatakbo si Leni Robredo, tatalunin ni Leni yan. Kasi ang pangit nangyari sa administrasyon nila ni Bongbong eh. Binigyan mo na siya ng pagkakataon para makaupo sa posisyon, pero basura yung nangyari sa Pilipinas eh. Not because of Inday Sara, but because of Bongbong. So if you cannot, sabi nga nila, kung ako lang to kung gagamitin ko lang yung utak ko sa pagsagot dito sa tanong na to, sasabihin ko lang na if she as Vice President cannot, cannot straighten up o hindi niya maplansya yung utak ni Bongbong, paano niya mapapaganda Pilipinas kung isang tao di niya pa mapasunod? Alam mo, gaganunin ko lang yun eh. Sasabihin ko na hindi, ayaw na ng tao dyan. Ayaw na ng tao dyan kasi kung sa tingin ng Pilipino ngayon, bagsak ang trust rating ng presidente, dahil, tandem yan, unity yan eh. Dalawa sila dyan. Whatever happens to the Philippines from 2022 until 2028, kasalanan niya nilang pareho dahil taga-gobyerno sila eh. Alam mo yung mga ganun sagot, mahina ka Risa Ontiveros, inamin mo kagad din na si Inday Sara talaga ang pinakamalakas na kandidato eh. Bagiging pinakamalakas na kandidato lang yan kung nagtitiwala tao sa kanya. So inamin mo dito nagtitiwala tao, lumayas ka na. posisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So kailangan up to the standards kami. Nanindigan si So up to the standards. So ibig sabihin, the standards they are trying to reach and break is the Inday Sara and Duterte standards. Tangina, patay kayo. Wala kayo nun eh. Kasi, tinan mo, kahit magsanib puwersa kayo. Sabi ko nga sa inyo, magsanib puwersa kayo. Mag-usap si Pacquiao, sino ba to? Si Robredo, si Villar, hindi pala Villar. Basta mag-usap-usap lahat ng mga posibleng itatapat ninyo o posibleng kumalaban kay Inday at mamili kayo ng isa. Titingnan pa rin ng tao yan sa resibo. Anong nagawa mo sa probinsya mo? O kung si Leni Robredo yung nanalo, anong ginawa mo sa Naga? Anong nabago sa Naga nung naging mayor ka? 3 taon yan. Kasi it all boils down to anong meron sa Davao. Kasi pag kinumpara mo yung Davao versus sa mga lugar na itong mga tumatakbo o tatakbo na kakalabanin si Inday,
Hindi pwedeng mag-compete yung mga kanya-kanya nilang lugar. Hindi nyo nga naayos yung mga lugar ninyo. Tapos lalabanan nyo si Inday Sara, may magandang resibo ang mga Duterte sa Davao. Patay kayo dyan. Tiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability. Kaya Good governance, transparency, and accountability. Ma'am, tandaan mo may kaso ka. Kaso, hindi. Mayroong chismis sa'yo. Chismis ha, hindi ko alam kung totoo yan o hindi. May chismis sa'yo na kinatkong mo daw yung pera ng PhilHealth. O anong transparency at good governance yan? May chismis pa sa'yo na yung mga yung mga testigo sa Pharmally. Inaano mo daw, binabayaran mo daw. So, yan ba yung good governance? O meron pang isa, yung kay alias Rene na kinasuhan nyo. Sinabi rin niya, binabayaran mo daw siya para mag-testify against sa kay Pastor Apollo Quiboloy. No, aside from that, itong mga insertions mo. Tapos yung affiliations mo pa sa mga left-leaning organizations. Asan ang transparency dyan? Asan ang good governance dyan? Hindi ka nga naging effective na senador. So lahat ng qualities na sinasabi mo, wala sa iyo. Wala sa inyo. Good governance. Putang ina nyo, wala nga kayong pinatunayang good governance noong mga panahon ninyo. Naging presidente si Pinoy, anong nagawa sa Pilipinas? Wala. Naging presidente si Marcos, anong nagawa sa Pilipinas? Wala. Kung sinasabi mong good governance, kung meron man dito sa Pilipinas, may nagawa. Pinakamalaking nagawa. Pagsamahin mo lahat ng presidente, Pinoy, Erap, Ramos, Gloria, si Aquino, si Marcos, nilagpasan ni Pangulong Duterte yan ng 6 na taon lang. Nang tinapay kayo. yung anti-corruption, ang lakas sa amin. Anti-corruption, ang lakas sa inyo. Paano anti-corruption malakas sa inyo? Corrupt ka nga daw. Si Leila de Lima sa DOJ, may dinispalko daw pera, di umano. Ikaw daw, di umano, meron ka rin daw kinatkong na pera sa PhilHealth na hindi mo pa binabalik. Anong anti-corruption kayo? Hindi kayo anti-corruption. Part kayo ng corruption. Sabi ko nga sa inyo, nagiging part kayo ng corruption kapag kayong corruption, hindi ninyo head-on na binabangga. O, si Bongbong, di umano, nagnakaw. Si Romualdez, si Sandro, nagnakaw. O, ba't hindi nyo binabangga? Hindi nyo mabanggit yung mga pangalan niyan. O, di ibig sabihin, kasabwat kayo dyan. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, Economic reforms? No, alam mo sa ekonomiya, sayaw ka lang na sayaw na Zumba. No, alam mo sa ekonomiya, sayaw ka lang na sayaw na Santo Niño. Alam mo sa ekonomiya. Economics yarn. hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon. Pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong Pangulo ay si Senador Bam Aquino. Putang ina, sa tingin nyo, maluloko nyo pa yung tao. Magnanakaw si Marcos. Binoto natin yung anak. Putang ina, nagnakaw din. Si Pinoy, walang silbi. Puros computer lang daw ng computer yan. Di umano. Tapos may tumatakbo na namang isang Aquino. Sa tingin ninyo sa ginawa ni Bongbong Marcos, dapat bumoto pa ng mga Aquino at Marcos ang mga Pilipino? Inan yan. Ito yung sinasabi natin. The reason why nag-number 3. Number 3 to Ito itong mokong na to. Tandaan niyo noong 2025, hindi pumapasok sa sa 15 sa survey. Tapos biglang nag-number 3. Kaya nag-number 3 yan. Kaya nag-number 3 yan kasi ganito. Nakatatak na sa utak ng mga Pilipino that when a Marcos fail, an Aquino will rise. Nung napatalsik si Marcos Sr., si Cory yung parang naging savior ng Pilipinas.
So gusto nila ganun ulit mangyari dahil kawatan ito si Bongbong di umano. Ang gusto nilang mangyari, maibalik yung nakaraan na Aquino ang mag-aayos ng Pilipinas. Gago, lalong gumulo Pilipinas nung umupo si Cory Aquino, pinagsasasabi nyo. Anong kapasidad nito? Anong kakayanan nito? Diyos ko po. Sabi nga nila, dinaya lang daw ng Comelec kaya nanalo ito, tsaka si Pangilinan Tapos ine-expect nyo, tatalunin ito si Inday. Tangin na niya. Paano nangyari yun sa banda? Hindi nga tumakbo to noong 2022 elections ng pagkasenador. Kasi alam niya, bulok ang, ang papel nila, basang-basa na sa tao Tumakbo nga yan ngayon 2025, hindi na sa partido ng mga dilawan at saka ng mga pinklawan Tapos, nanalo lang ngayon, nag-number 3. Gusto nyo ng Gusto nyo ng gawing presidente? Anak ng tinapay. Hindi nito tatalunin si Bongo at saka si Senator Robin. Nag-number 1 yun Parehas na nag-number 1 yun. Mantakin mo Paano mo sasabihin na hindi mananalo si Inday Sara? Noong 2022, number 1 na senador si Robin. Noong 2025, number 1 na senador si Bongo. So, ibig sabihin, majority ng mga Pilipino, ang boto, Duterte pa rin. Maka Duterte yung mga nag-number 1 back to back. Nag-number 1 na ba si Risa? Nag-number 1 na ba to? Walang pag-asa tong mga to. Diyos mio, anong nagawa nito kundi mag-computer? Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Kamakailan nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Namang alam yan. Kung walang alam si Bongbong, mas lalong walang alam yan. Walang prinsipyo Walang prinsipyo Okay man lang sana na, di ba, kalaban mo si Bongbong noong 2022, dahil mo masasakit na sinabi sa kanya, okay lang sana na galit ka pa rin sa kanya hanggang ngayon Pero hindi kabati mo na siya. Wala ka na sa posisyon, natalo ka na't lahat, hindi ka patatakbo sa 2028, kamo tapos makamarcos ka. Di sana pinanindigan mo na lang yung pagiging galit mo sa kanya. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off. Tangina niyan, awit at aksyon, kontra korupsyon, putang ina niyan. Alam mo, ang kontra korupsyon, kulam. Kulam, sumpa, kidlat, lindol. Yan ang kontra-korupsyon. Pucha yan. Hindi yung awit at aksyon. Putangin na nyo. Ang dami nyong alam. Of concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Samantala si Vice President Sara Duterte naman, dati na ring nagsabi na sa Disyembre niya rin kukumpirmahin ang pagtakbo niya sa presidential election. Tatakbo na yan. Tatakbo na yan because meron siyang kaso sa ombudsman Ang ombudsman, walang authority over an impeachable official. Once si Inday Sara mawala sa power, magkakaroon na ng authority ang ombudsman sa kanya bilang former government employee na siya or official siya. So, pwede na siyang ipakulong ni Boying Rimulya. Lalo na kung yung kaso plunder, no bail yan, pwede na siyang ipakulong ni Boying. So, sabi ko nga sa inyo himbis na sana si Inday Sara walang planong tumakbo sa 2028 dahil sa ginagawa ninyong mga katarantaduan sa kanya, panggigipit sa kanya, mga kaso na isinasampan yung wala ang mga katuturan, dahil dyan, mas mapipilitan tumakbo itong Ali. At sigurado, pag tumakbo to, mananalo to. Kasi nung 2022, kung naging presidente to, baka more than 32 million pa yung boto na nakuha niya so ang problema ngayon, pag nanalo to, putang ina, umalis na kayo lahat sa Pilipinas kasi iisa-isahin kayo nito. Sa lahat ng kahayupan na ginawa nyo kay Inday Sara, pagpapahirap na ginawa nyo sa kanya, yung 6 na taon na vice-presidente siya na binalasubas siya, ginawa nyo pa yan sa mga magulang, sa tatay niya. Maniwala kayo, putang ina niyan, kung magkakaroon ng magiging madugo ang bansa. Sigurado ako, pag nanalo si Inday Sara, magiging madugo talaga. Bakit?
lahat ng mga kawatan, magnanakaw, adik, sigurado ako lilipulin yan. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Ayan, nako. Exciting ito, mga bossing. Exciting ito dahil exciting talaga dahil nga alam mo na. Siyempre si Inday Sara, mga ngampanya tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo empleyado ng mga yan, hindi naman tayo pinapasweldo ng mga yan. Na-appreciate lang nila yung effort na ginagawa natin kasi kahit hindi tayo bayad, kahit na wala namang ipinapangako sa atin na anything in return sa lahat ng mga ginagawa natin para sa kanila, na-appreciate nila tayo. Kaya tayo na-i-invite sa mga Thanksgiving. Pero mga bossing, hindi tayo ihinto. Talagang iaano natin yan. Talagang ilalaban natin yan si Inday Sara. Ito yung parang mas maganda tong isang interview na to ni Risa Ontiveros. Pakinggan natin. Nandun po ba yung talagang Mas diretso to mas diretso. pagkilala na mahirap talunin ang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028? So, ayon ako kay Sen Frank. Mhm. As of today, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Oy, umamin. So umamin si Risa, siya talaga ang pinakamalakas na kandidato. Risa, therefore, bakit yung pinakamalakas na kandidato? When you say pinakamalakas na kandidato, pinakapinagkakatiwalaan ng tao, ba't wala kayong tiwala? Hindi ba kayo tao? Inang yan. Wala. Tapos ang boxing. Mhm. So, kung pipili kami ng kandidato sa hanay namin at mag-unite kami sa kanya, kailangan maging kasing lakas nung kandidatong iyon at kalaunan maging mas malakas sa kandidatong iyon. Maging mas malakas. Baka malakas ang putok. Kasing lakas nung kandidato which is Inday Sara or mas malakas pa dun. Sino yun? Baka mas malakas ang tama. Kung mas malakas ang tama, kayo yun. Panalo na kayo. Kung mas malakas ang amat, si Bongbong, panalo na yan. Angat na angat. Paano nyo aangatan? Si Inday Sara. Si Inday Sara may mga napatunayan na sa Davao. Kayo wala pa. Wala nga yung mga plataforma Puros mga lip service na yung mga plataforma nyo. Puro kayo kahol. Wala namang kayong kagat. Kung ngayon ang eleksyon, VP Sara for President, and since wala pa kayong candidate, opposition na lang. Kung sino man yung bakit mas dapat kayo ang piliin over her? Ano ang meron inilalatag ngayon ng opposition, maipapangako ng opposition sa sambayan ng Pilipino? I think yung maipapangako ng isang united opposition candidate is something new, something better. Paano nga something new? Paano something better? Dalawa lang yan. Marcos, Aquino. Dalawa lang yan. Si Marcos, worse than Aquino. Kung Aquino na naman yung pipiliin natin or Leni Robredo or Risa Ontiveros, that's even worse than Bongbong Marcos kasi wala mga experience din pare-parehas yan. So paano magiging better? Wala kayong may pagmamalaking mga bagay na nagawa ninyo during your term na kasing significant ng mga nagawa ng mga Duterte. Wala. Saan mo kukunin yung resulta ng pinagsasasabi mo na yan, Risa? So, hindi pag-uulit sa isang nakaraan na nasubukan na natin, kundi something different and better. Different and better? Ikaw na ang nagsabi na if the election will be held tomorrow, malakas si Inday Sara dahil pinagkakatiwalaan ng tao. Kung meron pang mas better sa kanya, dapat yun ang number one contender. Si Inday na nga yun . Si Inday yung mananalo kung bukas. So, ibig sabihin, walang mas better sa kanya. Siya yung betterest. Siya yung betterer, ma'am. Siya yung pinakamalakas. So, paano mamaterialize ng better? At saka sinasabi mo na,
ayaw na natin noong naranasan na natin. Tanga. The reason why Inday Sara is leading ngayon because yung naranasan namin nung panahon ni Pangulong Duterte, gusto namin yun. Iko-compare mo sa lahat ng administrasyon, previously and current, walang sinabi doon sa 6 na taon na yun ni Pangulong Duterte. Paano mo sasabihin na gusto nyo nun? Eh, meron na kayong chances para lagpasan yung mga nagawa ni Pangulong Duterte. Nilay niya na yung blueprint eh. Nilay niya na yung mga proyekto eh. Popondohan nyo na lang, hindi nyo pa nga nagawa during your term eh. Tapos sasabihin ninyo na gusto nyo nung iba naman. Anong iba naman? Iba na naman magnanakaw, ganon. Kasi dapat naman siguro sa pagsulong sa kinabukasan, oo, maging bukas tayo, panatilihin ang mga mabubuti mula sa nakaraan. Pero, iwan din natin yung mga lumang bagay na nasubukan na natin na we want something better. At yun, Ano yun? Paano mo gagawin yun? Wala. May make-upan mo lang. Wala nga nagawa sa Senado eh. Nagsasasabi mo, mismong mga dilawan ayaw sa'yo. Si Guanzon nga ayaw sa'yo, dilawan yan eh. Oh, marami nga na mga dilawan. Galit kay Bongbong. Ngayon, kaalyado na ni Bongbong. Hindi nga kayo solid eh. Kaya nga nagtatalo-talo kayo, kanya-kanya kayong mga pasikat, nagpazuzumba ka eh dahil ultimong dilawan, hindi mo makuha yung 100% ng populasyon nyo eh. Better ka dyan. yun yung ika-craft ng opposition. Ano yung something new, something different, something much better than we have experienced in the past. Yung may tunay na compassion, malasakit. Importante Sa bansa. yung pagmamalasakit sa bawat kababayan. Isama natin yung strength na binanggit mo kanina kasi kailangan malalakas tayong lahat at malalakas yung mga leader natin para bakahin yung napakaraming Malakas magnakaw. bigat na hamon. Kailangan magpoprotekta kasi Poprotekta saan? Magpoprotekta sa magnanakaw, sa adik. Magpoprotekta sa mga pusher, ganun ba? Mga smuggler, magpoprotekta sa mga contractor, sa mga engineer na mga kawatan. Ganun ba? Ganun ba? deserve naman ng ating mga kababayan to feel secure, to feel safe. And ayun, Secure? Ang ina, maglakad ka dyan. Tinan mo ngayon, ang dami ko napapanood sa Facebook ng mga binabaril, hinahablutan, riding in tandem, road rage, safe and secured. Hindi yan nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Yes, maraming namatay nung panahon ni Pangulong Duterte, pero kampanya pa lang sinabi niya na yon. It will be bloody. Patatabain ko lahat ng mga janitor fish dyan sa Manila Bay. Mauubusan lahat ng kriminal. Ginawa niya yung pangako niya. Yun ang ipinangako niya nung kampanya na uubusin niya ang lahat ng magnanakaw, corrupt at saka ng mga addict. He delivered on his promise. He delivered on his promise tapos nagagalit kayo. Eh kung ayaw pala ng tao na maubos yung mga addict, yun ang kanyang plataforma, bakit siya binoto ng tao? Ibig sabihin, majority of the Filipinos naging masaya sa outcome ng war on drugs niya. Ang hindi lang masaya nung panahon ni Pangulong Duterte, yung mga addict. Kaya nga, yung mga pupunta sa ICC eh. Mga pamilya nun, puros mga addict eh. Di ba? something better para mapalakas pa rin yung pag-asa natin. Poprotektahan mo ba kami? Oo naman. Ayun. Kung kung addict ka, Cheryl Cosim, poprotektahan ka ng mga yan. Kung kriminal ka, poprotektahan ka ng mga yan. Pero kung matinong tao ka, pakukulong ka niyan. Oh, 'di ba? Oh, dito naman tayo sa isa pang balita. Ang daming balita ngayon. Ito balita ito patungkol diyan sa ICC. Oh, eto, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ng mga ulol na ito? Pinagbabantaan daw ng DDS. Tangina niyan, kayo pa yung pinagbantaan. Utang ina, napakarami yung troll army, kayo pa yung pinagbantaan, anak ng tinapay naman. Sige nga, ano na naman tong pautot ng mga mga pamilya ng mga addict na ito.
Binagbanta naman noon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang delegasyon ng ilang kaanak na mga biktima ng war on drugs. Yan ay bago bumiyahe ang mga kaanak papunta ng The Hague, Netherlands. Wow, ang sarap. Ang sarap ng buhay. Mantakin mo si Kian De Los Santos ba yun? Ginawang santo. Tapos etong pamilya ng mga biktima daw ng war on drugs na may mga biniktima rin. Pupunta ng Europe, sana all. Tang-inan yan, mantakin mo. Nagtinda ka na ng droga, kumita ka na, sinira mo na yung buhay ng mga binentahan mo ng drugs. Tapos, yung pamilya mo, mamamasyal pa sa Europe. Ang galing. Palakpakan. Tang-inan, galing talaga. Sarap ng buhay. Dito talaga sa Pilipinas, kapag tiwali ka, blessed ka. #blessed. Para sa confirmation of charges hearing ni Duterte. Nasa frontline ng balitang yan. Pupunta raw sila doon para sa confirmation of charges ni Duterte. Nagsalita na po si Kaufman na hindi a-attend sa any virtual or any form ng confirmation of charges na yan si Pangulong Duterte. Magaling din si Pangulong Duterte kasi syempre, tingnan mo si Bongbong nung nakita ang payat na, putsang inang yan, tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Syempre, nangayayat din si Pangulo. Tapos, mahaba na yung buhok. Baka pagpiestahan pa siya. Kaya mautak din Sabi niya, putangin na ninyo. Itong kaso ko na to, wala na pag-asa to. Nandito na ako Tanggap ko na to. Malamang sa malamang, sentensyaan ako dito. Wala akong pakialam. Marami na ako nagawa sa bayang Pilipinas. Mahal ako ng mga Pilipino. Gusto ko namang mawala bilang isang bayani. Kaya ito na siguro yung pagkakataon ko para i-celebrate ako ng mga tao fully. So, ako tanggap ko na yung fate ko na hindi na ako makakalabas dito. Okay lang yan, pakyo kayo. Kala nyo naman, nalulungkot ako. Ang pinakamalungkot lang na part naman ng pagkawala ni Pangulong Duterte doon sa doon sa mismong pamilya sa pamilya lang naman kasi syempre, wala yung tatay nila. Mahal nila yan. Wala na ngayon tatay nila, buong buhay nila dahil nagsisilbi sa bayan, wala nang panahon sa kanila. Kung kailan nagretiro, dapat makakasama na nila, ikinulong pa. Ang hassle lang naman is yung kailangan nilang magpalit-palit papunta ron. Ang layo nun, ang mahal ng ginagastos nila. They had to do it para, para makasama, habang buhay pa yung kanilang tatay, makasama pa nila. And dinadamayan nila doon sa pinagdadaanan ng tatay nila. Pero, you think, si Pangulong Duterte, if let's say, for example, itong mga anak niya, may pagkasundo sa kano. Kasi kanuman yan. Kanu lang naman talagang may mga pakana yan. Makipagkasundo sa kano para si Pangulong Duterte palabasin. Do you think haba pa buhay ni Pangulong Duterte kung uuwi siya, malalaman niya na nakipagkasundo yung pamilya niya para lang mapalaya siya, makipagkasundo sa mga nagpakulong sa kanya? Hindi papayag yan, magagalit yan. Baka ikamatay niya pa yung putang ina nyo. Ba't hindi nyo pa ako hinayaang makulong doon? Kaysa naman bumahag ang mga buntot ninyo at nakipagkasundo kayo sa mga yan para mapalabas ako. Okay na ako doon. Si Pangulong Duterte, as far as I know, okay na siya dyan. Kasi sabi nga niya, gusto kong maging bayani. Buhay pa siya. Pinagbubunyi na siya ng tao. And kapag may masamang nangyari kay Pangulong Duterte dyan, babagsak talaga yung ICC na yan. Oo, maniwala kayo. Si Camille Samonte. 6 na araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa pagdinig lalo't matagal na nila itong Siyempre naman. Putang ina naman, takin mo libre pasyal. Europe pa? Saan ka pa? Baka nga yung mga pamilya na yan, di pa nakakarating dito sa mga malalapit na bansa sa Asia. Mantakin mo yan. 18-hour trip yan. Baka naka-business class pa yan. Pagdating sa Europe, putya, sarap ng buhay. Kakain sila ng puro tinapay. Hoy, putya, walang kanin dyan. Magpunta nyo dyan, magsibalikan kayo kagad dito, mga yayat kayo. Sanay pa naman kayo sa pakbit at saka sa mga pagpag. hintay. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters Ano yung doon. pagbabanta? Hindi Ano rin yung namin pagbabanta? alam yung emosyon ng mga Ano yung pagbabanta ha? May pagbabanta raw sila natatanggap. Ano yun? Kala ko naman kung ano yung pagbabanta.
ganito itsura ng makikita mo sa dahig, talagang magbabanta ka eh. Pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street. Tangang putanginan to. Bobo talaga putangin. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Yung mga abogado, kalaban, yung mga biktima di umano, pupunta ron, makikikain sa kanila. Tanga. Binabalaan na nga kayo na wag na lang kayong pumunta rito kasi pag nagpunta kayo rito, gulo yan. Ang ina, hindi pagbabanta yun. Sinasabihan lang kayo, babala yun. Hindi yung pagbabanta. Hindi kayo welcome dito. Alam mo, putang ina, twisted talaga yung narrative ninyo eh. Ang pagbabanta, yung puta, humanda kayo pag nakita namin kayo, gugulpihin namin kayo rito. Pag nakita namin kayo rito, putang ina, maniwala kayo, may mangyayari sa inyong masama. Buti kung ganun eh. Babala yan. Itong Duterte Street, huwag kayong pupunta rito. Natural. Ba't kayo pupunta ron? Magpipicture kayo kay Pangulo, tsaka naman nagkakainan yung mga Pilipino dun, makikikain kayo. Kakapal naman ng mga pagmumukha nyo. Duterte Street nga, tas pupunta kayo ron. Tangina nyo. Ano gusto nyo away? Nananahimik sila dun eh, na nagpipiknik-piknik araw-araw. Dinadamayan nila si Pangulong Duterte, sinasamahan nila araw-araw eh. Kahit sa labas lang sila eh. Tapos pupunta kayo ron, gulo yan. Babala yun. Huwag kayong pupunta rito, Duterte Street. Kung gusto nyo, magtayo kayo ng Bongbong Marcos Street. O pag nagtayo kayo ng BBM Street, di rin naman kayo pipigilan kasi malayang nakakapagpahayag yung mga tao dyan sa Europe eh. Anong banta doon? Hindi banta yun, babala yun. Babae na to, pangit na, tanga pa. Duterte Park na parang hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. Naghahanda na rin daw sila sa mga pambabash online. Inaasahan daw nilang may mga bayarang troll na aatake sa susunod na linggo kasabay Sinong magbabayad? Lagi kayo nagsasabi ng bayarang troll, bayarang troll. Sino? Sino nagbabayad? Yung 125 million na sinasabi niyong ninakaw ni Inday, do you think kayang ipambayad sa mga vlogger? Do you think? Ang merong bayarang troll, kayo. May pondo kayo eh. May pondo kayo kung kani-kaninong mga mga magnanakaw sa flood control di umano eh. Si Bongbong madaming binabayaran ng mga troll army. Hindi kami, yung mga bumabati ko sa inyo katulad ako, wala kaming bayad kay Inday. Tangina, joy nga lang natanggap ko nung Pasko eh. Christmas party nga eh. Pucha, joy dishwashing liquid lang natanggap ko nung bayad doon. Walang hiya, partida pa yan ha. Hindi pa kami binabayaran. Ganito na kami katapang. Di lalo na pag sinweldoan kami ng mga Duterte na yan. Di. Tayo na, baka doon kami sa loob ng bahay nyo mismo mag-content. Nakita mo si Conti pag gising, nagko-content ako sa tabi niya o nagla-live ako sa tabi niya. Ay nang yan. Wala pang bayad tong mga Duterte vlogger. Masigasig na kami. Lalo na kung susweldoan kami ng mga hindi masaya. Kung susweldoan kami ng mga hindi mas ganda. Ang inang yung sinong hindi tatanggi sa sweldo, prinsipyo mo naman, parehas pa rin. Untakin mo ang prinsipyo ko nasa bayan, tapos sasweldohan ako sa ginagawa ko, di ang saya. Ba't hindi ko ipagmamalaki yun? Putang ina, pagmamalaki ko yun. Kung halimbawa, binabayaran ako ni Inday sa ginagawa ko, binabayaran ako ni Mayor, binabayaran ako ni Pulong, putang ina, pagmamalaki yun, may sweldohan ako ni Pulong, close kami. Ipagyayabang ko pa kung magkano. Kainan yan, bakit ko ikakahiya yun kung talagang binabayaran kami hindi eh. Ay na, pupunta nga kami sa Davao. Sabi ko nga sa inyo, pucha, muntik kaming hindi makumpletong magpunta sa Davao dahil pinautang lang yung iba sa amin. Pinautang lang ni Banat Bay para makapunta kami sa Davao eh. Sinasabi nyo may bayaran. Tanginan nyo, mga loko-loko kayo. ng confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Posible raw na magharap ang prosecutor ng 2 testigo na may kinalaman sa pagpapatupad ng war on drugs. Matatandaan na ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato at dating Police Colonel Chief Royina Garma ang Tignan mo, ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Ang testigo kay Pangulong Duterte, ito si Garma may murder case. Si Matobato, marami ding kaso. O, tang-ina niyan. Sabi ko nga, mantakin mo, yung matanda, walang kaso sa Pilipinas. Tapos itong mga testigo yung may mga kaso. Ironic, no?
Ang labo. Walang Jew naman yan, oh. Paulat na pwedeng Wanted to, ah. Wanted to for murder dito sa Pilipinas. Ba't hindi nila hinahanap to? Wanted to, bakit nagtitistigo pa dyan? Ba't hindi kinukulong? Ang ina yan ang sinasabi kong double standard sa Pilipinas, eh. tumestigo sa kaso ni Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Sa ngayon, nasa pre-trial stage pa lang ang kaso ni Duterte at posibleng madagdagan pa ang mga tao na kakasuhan at aarestuhin. Nitong weekend, pinalanganan ang 8 kasabwat umano ni Duterte sa war on drugs. Kabilang nga riyan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Ang sunod na tanong ngayon, kailan maglalabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanila? Una nang iginiit ni Sen. Pro Tempore Ping Lacson na dapat dumaan muna sa local court ang anumang arrest warrant ng isang foreign entity. Muli niya itong pinanindigan sa programang Story Ko ng One News. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para ma-implement. Ano na to, established na to. Ganito dapat talaga. Local, para masabi mo na legal, yung pagpapadala sa'yo doon, kailangan may coordination. Hindi lang ng isang tao kasi dito ang nag-coordinate lang, Presidente, si Remulla, si Boying, si John Vic. Sila lang yung mga nag-coordinate eh. Hindi nag-coordinate sa sa local courts, which is yun may jurisdiction. Oo, pinadala na lang doon ng decision lang nila. Yun nga yung mali. Kailangan, okay man lang yan. Kung halimbawa, itong si Bato at si Bongo ipadala mo doon. Pero dumaan sila sa proseso. Ano yung proseso na yon? Hindi sila i-director doon. Halimbawa, may warrant of arrest, may Interpol. Dadaan muna sila dito. And then, yung korte dito yung magdi-decide. O pagka din nag-desisyon yung korte, may motion pa yan hanggang makarating ng Supreme Court. Alam kasi nila na kapag ginamit nila yung sistema niya, yung proseso na yan, hindi nila mapapadala doon si Pangulong Duterte. Minamadali nila na mapadala si Pangulong Duterte doon kasi matanda na nga. O kasi nga, baka mamaya kung dadaan sa sistema na ganito sa local court, kasi syempre local court, lower yan. Pagkatapos yan, may Court of Appeals pa yan. Pagkatapos ng Court of Appeals, meron pang Supreme Court yan. So, bibilang ng taon bago ma-execute yung warrant na yan para may padala yung isang akusado o inaakusahan sa International Criminal Court from dito sa Pilipinas, ipapadala dun. O alam nila kaya gusto nilang shortcutin. Kaya shinortcut nila si Pangulong Duterte. Kasi nga akala nila pag wala na si Duterte, tatahimik na. Hindi, lalong umingay eh. So, nakuryente sila ngayon. So ito yung tama. O kahit pa paano si Lacson may nasabi ring matino eh. Pero meron pa rin talagang hindi matino sa Pilipinas tulad nitong mga to. Before the implementation of the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local court. Ganon din ang mga summonses, ano? Pero iba naman ang posisyon ni ICC Accredited Counsel Attorney Gilbert Andres. ICC is not a state, it's an international organization. Yes, sir. Alam ko, abogado ka, mas magaling ka sa akin. Pero yes, ICC is an international organization that doesn't have any jurisdiction over the Philippines. Kahit nasabihin mo na the crime committed, nasa ICC pa tayo, member pa tayo ng ICC. Ngayon nga, hindi na. Therefore, wala na silang control over us. And our government, our courts here in the Philippines will decide whether dapat ba sila doon o dito. Ikaw na nagsabi, it's not it's an entity, international entity. Ayaw nga natin sa China, ayaw nga natin nung ginagawa sa South China Sea, tapos papayag tayo na manghihimasok yung mga dayuhan dito sa Pilipinas at didiktahan tayo, kukunin yung isang Pilipino na property ng Pilipinas, kukunin ng ganun-ganun lang nang hindi mo kalahi, papayag ka. So hindi po papasok doon sa rules on extradition. Before an international trade. Oo nga, hindi papasok doon kung yun ang batas, pero naglabas na nga ang Supreme Court at sinabi na nga, mayroon na nga request na nakapending pa sa Supreme Court na kailangan dumaan sa local courts. O antayin yung matapos yun. Kapag natapos yun, sinabi ng Supreme Court na pwede, ipadala doon, diretso kagad, o di pwede. Pero hanggat walang desisyon ng Supreme Court, hindi kayo pwede magpadala doon ng mga Pilipino.
tribunal, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Now, Pwedeng isurrender. Nagawa kay Pangulo eh. Pwede, pero ang tanong, legal ba yun o illegal? Illegal po yun. Illegal po yun. Again, sinasabi nga natin na ang ICC papasok yan sa isang bansa na wala ng working legal system. Gumagana naman legal system dito, may demanda nga ako, may DOJ case nga ako. So ibig sabihin, gumagana ang justice system dito. Kung wala palang justice system dito, di sana sa ICC sila nagsampa ng kaso sa akin. Walang hiya kayo talaga. naging state practice po, sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas, si Mr. Duterte sa ICC. So baka yung pong pwedeng gawin. Una na ring sinabi ng Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Ibobo to eh. Si Claire Castro, putangin na walang laman ang utak niyan. Pag kinatok mo nga yung utak niyan, 3 araw na hindi pa natatapos yung echo. Ano yan eh? Kumbaga yung utak niyan, putya hangin. Kaya ngayon, wag mabubutas ang ulo niyan. Pag nabutas ang ulo niyan, lalabas yung hangin. Baka wala ng utak talaga yan. Makita mo, taong grasa na yan. Po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Ayun naman pala eh. Kung walang tinatago si Bongbong, ba't di magpa-drug test? Tanga-tanga talaga to, no? Hindi niya talaga alam na lahat ng sasabihin niya, babalik sa kanya. Kung ikay matapang, wala kayong ginagawang masama, ba't kayo nagtatago? Gago. Kung wala, hindi naman pala adik si Bongbong Marcos, bakit hindi siya magpa-drug test? Ganito, nagsasalita ka eh. Hindi mo nga kayang i-apply sa sarili niyo yan. Nagbabalita mula sa frontline. Walang hiya Wilson talaga to Monte, si News walang 5. hiya talaga to si Claire Castro eh. Pinaglihi talaga to sa Pinaglihi talaga to sa baong walang laman eh. Walang due talaga. O tingnan nga natin yung kalakaran ng Davao Death Squad daw. Ano yung Davao Death Squad na yan? Naging alkalde hanggang sa pagkapangulo. Kakabit na ng pamumuno ni FPRRD ang kontrobersya mula Davao Death Squad hanggang War on Drugs na naging sanhi para siya ay mapusasan at ilipad pa ibang bansa. Ngayong pinangalanan ng kanyang mga kaalyado bilang kapwa-akusado, balikan natin kung ano ang naging kalakaran sa ilalim ng kanyang liderato. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Alam ng mga pulis natin, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward kung mamatay. Ayan yung sinabi ni Espinido. Patayin tapos may reward. Ang tanong, magkano yung reward na nakuha mo? Kasi isa lang siya. Sinasabi niya, patayin, may reward. Ito kasi meron silang meron silang hawak dito eh sa tao na to, kaya bumaliktad yan eh. But ito yung pumatay ng pumatay dun sa Albuera mayor, yung sa mayor ng yung mga drug lord na mayor eh. Ito yung pulis na pumatay ron eh. Hindi ba? So ngayon, sinasabi niya na kapag pumatay, may nasa rules yun. Meron ba kayong kasulatan tungkol doon? Meron ba email? Kasi hearsay yan kapag sinabi mo na wala ka ebidensya. Kasi pinabulaanan niya ng ibang general eh. Kasi alam ko general din to eh, si Espinido eh. Nagsalita siya, sinabi niya meron. Ilang generals yung pinatawag dyan? Sabi wala. Kanino kayo maniniwala? Sa isa o sa 5? Yung nasa watchlist, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Dati na ring lumitaw ang isang police officer para kumpirmahin ang di umano'y reward system sa mga pulis kapag may pinapatay sila. As early as 2009, pinansinan ng international group na Human Rights Watch na kailangang maimbestigahan ang nagngangalang Davao Death Squad. Yun, kailangan maimbestigahan yung Davao Death Squad. Ang question, may nakasuhan ba? Since 2009, sino ang commissioner ng human rights dyan? Ang commissioner ng human rights, si Leila de Lima. Ilang taon yon na iniimbestigahan yan ng Human Rights Watch sa tulong ni Leila de Lima. Ilang beses, ang tagal niya na dyan sa Davao na nag-gather ng evidence para mapatunayan na may Davao Death Squad. Natapos siyang maging commissioner, naging DOJ secretary siya. For how many years? Buong panahon ni Pinoy, siyang DOJ secretary. Nakapag-case build-up siya tungkol sa DDS? Wala.
Nakapagsampa siya ng kaso, may nakuha siyang ebidensya tungkol sa sa DDS, wala. Siya mismo umamin sa Senate na walang tao na gustong magsalita or makapagpapatunay na totoo yung Davao Death Squad. Wala. Sinabi niya mismo. Tapos pagkatapos niyang maging DOJ secretary, naging senador pa siya. Yung period na yon, yung period of time na yon, siguro more or less mga 10 taon yan. For 10 years na you are trying to find evidence, build up ng case para sa DDS. Nasa inyong kapangyarihan, nasa inyong pondo, nasa inyong makinarya, hindi nyo nagawa. Tapos ngayon, papaniwalain nyo kami na totoo yan. Anak ng tinapay yan. Walang ganyan. Kung meron yan, di sana noon pa nakapagsampa na kayo ng kaso. Nabisto na nga kayo sa Senado eh. Na puro lang kayo halhal, puro lang kayo bintang, wala kayong ebidensya eh. Ang tagal mong CHR, ang tagal mong DOJ, ang tagal mong senador. Congressman ka na ngayon, wala ka pa rin na isasampang kaso, ni isa, kay Pangulong Duterte, tungkol dyan sa Davao Death Squad na yan. Style bulok. Isang grupong umano'y responsable sa targeted killings sa Mindanao, kabilang ang sa Davao City. Naniwala ang grupong hindi random ang pagkamatay ng mga biktima nito at sangkot pa mismo ang mga pulis habang suportado raw ito ng mga opisyal ng gobyerno. Base naman sa tala ng ICC, 1980s pa raw may common plan ang nasabing grupo. Ang grupo raw ay hindi basta rogue vigilantes, kundi may malinaw na hierarchy at command structure kung saan kinakailangan muna ng approval bago isagawa ang pagpatay. Ang mga target ay karaniwang pinaghihinalaang drug pushers o users o petty criminals gaya ng mga magnanakaw. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin ang kalaunay nagsabing si Senator Bato de la Rosa na nooy PNP chief ay bahagi nito. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Sinabi rin ni FBI. Hindi niya sinabing Davao Death Squad. Sinabi niya Death Squad. Na talagang Death Squad kayo. Kasi nga, authority kayo. You have the authority to kill yung enemy and yung mga law breakers. Death Squad yun. Hindi niya sinabi na yes, indeed, there is a Davao Death Squad and I'm leading it and these policemen are members of it. Ito yung tatak namin. Meron kaming oath of service. Walang ganun na inamin si Pangulo. Kayo naman, ito naman bilyonaryo, paka-fake news naman nito. RRD sa isang Senate hearing na inutusan niya ang mga pulis na i-provoke ang umano'y mga suspect para manlaban at nang sa gano'y may dahilan daw ang mga pulis para patayin sila. Pero sa ilang mga panayam, itinanggi ni De La Rosa ang pagiging bahagi ng Davao Death Squad. Habang sigo, muli naman hinalungkat ng netizens ang video niyang ito na naghahayag din umano ng reward system. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ayon sa nooy testimonya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa isang House Quad Committee hearing, may kota ang mga pulis manukhang ng di umano'y drug users at pushers. Kadalasan ay umaabot ito sa 50 to 100 households per day. Sa papel, ang tokhang daw ay dapat pagkatok sa bahay ng akusado at pakikipag-usap dito. Pero naging notorious daw ito sa operasyon na nagdulot ng madugong pagpatay. Umabot ang tokhang sa reward system na anyay pumapalo pa raw minsan ng 600,000 pesos. Alam daw ito ng halos lahat ng opisina ng PNP nationwide. Si Espinido ang nooy chief ng Albuera, ang lugar ni dating Mayor Rolando Espinosa
na nooy drug suspect at namatay sa kanyang selda noong 2016 sa gitna ng isang police operation. Tingin ng ICC, si FPRRD ang nooy head ng Davao Death Squad. Tingin ng ICC, imagine 2009. Hindi naman ICC nag-investigate noon. Mga Pilipino na yung nag-imbestiga. Wala silang nakita. Wala silang nakitang affiliations, walang nakitang, as in wala talaga. Wala na isampang kaso. As in wala. Walang na isampang kaso dito, tapos biglang may isampang kaso doon. Tapos, duda nila. Siya talaga, duda. Dapat, guilty beyond reasonable doubt. Dapat meron kayong hard evidence, hindi lang mga hearsay, para mapatunayan nyo yan. And the fact na the investigation sa DDS has been going on since 2009 or even earlier than that. The fact na walang nasampang kaso, the fact na walang mga nakasuhan, the fact na walang ebidensya na umamin mismo si Leila de Lima, being siya yung pinakamatagal na tumarget sa Davao Death Squad issue na yan sa Davao, wala siyang nakuhang impormasyon. Anong impormasyon na makukuha ng ICC? So wala yan. Again, this is all politics. Ginagawa lang nila ito for optics. And para malihis ang issue, ang focus natin sa flood control scandal. Yan lang. Binuksan ulit yung ICC na yan. Pupunta pa, magpapa-excursion pa sila. Magkakaroon pa ng away dyan sa dahig. Magtatapatan pa yung mga yan. Oo, dahil gusto nilang tumaba si Bongbong at saka si Romualdez na naman at makatakas sa kanilang liability sa pinakamalaking pagnanakaw na ginawa sa bayang Pilipinas. Di umano. Ayan mga bossing, maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Naway nagustuhan ninyo ang ating mahabang diskusyon. Maraming salamat sa inyo at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Please like, subscribe, and share lahat ng mga contents natin, both TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube channels. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
Wala